Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga ka-antingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito, isi-share ko sa inyo ang orasyon ng poder. Dito po ay tatakayin natin ang ano ang poder, ang aktwal na lakas ng espiritual na poder, paano ginagawa ang poder, at iba pang usapan. So anyway po, kung ang video na ito ay hindi para sa inyo, skip na lamang po. Pero kung kagaya ko kayo na mahilig sa mga ganitong usapin, tara na po. Disclaimer po, ang orasyong poder na ito ay napakalakas at ito ay hindi biro, hindi ito laruan, hindi ito pwedeng itry-try natin. So kung ganito po ang intention ninyo, skip na lamang po kasi hindi ito para sa inyong video na ito. Other than that, tayo na po mga ka-antingero-antingera ko dyan. So unang-una po, ano ang poder? Ang poder ay mula sa salitang Kastila na nangangahulugan kapangyarihan or bisa or yung power niya. Ano po? Bisa sa larangan ng anting-anting o espiritual na paniniwala. Sa Pilipinas, ito ay ang ating mga paniniwala ng mga sinauna pa, ng mga ninuno natin, na ito ay ipinapasa ngayon sa atin, at kaya ito ay may ano pa tayo, may privilege pa tayo na nasa atin na meron tayo nito. At then sa pamamagitan ng ganitong social media na share natin. So ano ang poder? Ano po? So ang poder, ang aktwal na lakas o espiritual na enerhiya na nagbibigay bisa sa isang agimat. So, yun po ang isang kahulugan ng poder. Another kahulugan po ng poder, isang orasyon o ritual o pagbibinyag na nagpapalakas sa anting-anting o nagbibigay protection sa may taglay nito. Another, ano po yan, another katangian yan ng poder. Number 3, ginagamit din bilang tawag sa mismong orasyon. Halimbawa, poder ni San Miguel, poder ng kalasag. So, marami pa pong kahulugan ang poder, pero ito po yung tatlong example na inano ko dito, shinare ko siya sa inyo. Paano ginagawa ang poder? Excuse me po. Coffee po tayo. Okay, narito ang karaniwang mga hakbang batay sa tradisyong Pilipino ng espiritual na poderisasyon. Hirap akong sabi. Magbigkas. So anyway po, number 1, so ito po yung kung paano ang paggawa nito, paano mo gagawin pag-prepare ng paggagawa ng poder. Okay, number 1 po, yung purification, paglilinis. Kailangan mag-ayuno ng 1 to 3 days po bago mo magawa ng poder. Magsagawa ng dasal araw-araw. Halimbawa, yung Ama Namin, ang Panginoong Maria, at etc. O kung meron ka pong sariling dasal, pwede po yan. Maglinis ng katawan sa banal na tubig o tubig ulan. So yan po ang ibang kailangan na gawin. At papaano po ba ang pagsasaayos ng lugar? Siyempre, kailangan po ang magandang lugar kung tayo ay magagawa ng poder.
So, tahimik, malinis, at may altar kung maaari. Kandilang puti o dilaw or patinte ng langis. Insenso at larawan ng santo or medalyon or anting-anting or mutya. Ang pagbibigkas ng susi at pagbubukas, ito ay ginagamit upang buksan ang espiritual na daan sa pamamagitan ng orasyon. Ang susi po ng poder, importante yon. So, unfortunately po, pag-uusapan natin ang susi mamaya. So, ang susi ng pagbubukas at susi ng pagsasara. Ang pagbibigas po ng susi ng poder, importante po yan para sa pagbubukas. Pero kung meron naman na po kayong susi, kailangan na lang yung orasyon, okay din po yan. Bago ko po ibigay sa inyo ang karagdagang ang orasyon, magbibigay po ako ng karagdagang paalala. Importante po talaga na dapat kung ito ay hindi para sa inyo, huwag pong tatapusin. Please, itigil na po ang panonood ng video na ito kasi importante na ito ay para lamang sa mga tao na talagang naniniwala. Ano po? So, eto na po ang unang bahagi ng orasyon ng poder. Ikakat ko po siya ng 3 throughout the video po kasi para alam ko na interesado kayo sa orasyon na ito. Kasi kung ibibigay kong na isang ano lang po, hindi kayo makapag-isip kung talagang gusto ninyo ito. Kung gagawin ko itong hati-hati, makakapag-isip kayo kung talagang gusto ninyo ito. Ano po? So, eto na po yung unang bahagi. Okay po, patuloy tayo sa ating usapan. Pangkaragdagang paalala po, hindi ito laro o biro. Huwag pong gagawin itong panunukso. Ang poder ay may kasamang pananagutan, panata at malinis na layunin. Importante po ito kaya paulit-ulit ko po sinasabi, huwag nyong tapusin ang video na ito kung ito ay hindi para sa inyo kasi ito po ay malakas na orasyon, ito ay para sa mga naniniwala, deboto, kasi kapag inumpisahan nyo po ito, dapat ito talaga ang gusto ninyo kasi ito ay may panata. Ito ay, pag tinanggap nyo po ito ay may panata. Importante po, pinapaalala ko ito, hindi ito biro. Okay? Pangalawa po na part ng orasyon. Salamat po. Again, maraming antingero ang nagpapabinyag spiritual upang tuluyan na mapaka sa kanila ang poder. So, ibig sabihin po, hindi ito basta-basta na a-acquire. Hindi ito basta na kung meron ka na, kung nakita mo na ang poder, ano na yun, iyon na. Kaya po, lagi kong sinasabi na ito ay may panata. Kailangan itong dasalan, kailangan itong i-devote mo at kailangan ito na tawag doon, irespeto. Importante po yan. So, ito po ang another part ng last part po ng orasyon. Salamat po. Ang iba't ibang poder ay may pangalan.
Marami pong iba't ibang poder. Halimbawa, magbibigay po ako ng 4 na example ng poder. Poder ni San Miguel. Ang poder po ni San Miguel, ito ay sa depensa. So, karamihan pong ginagamit ito ng mandirigma. Karamihan ginagamit ito sa bala, sa manggagamot, sa kulam. Yun po ang para poder ni San Miguel. Ang poder naman po ng kalasag, para naman ito sa protection, pangkalahatang protection. So, kung ano man po ang gusto mo, halimbawa, protection ng para hindi yung kamalasan hindi makarating sa iyo, maganda po itong gamit. Kasi ako gusto ko swerte lagi, kaya meron po akong ang ginagamit kong poder, yung poder ng kalasag para sa yung kamalasan hindi sa akin dumating. Ganun lang po yun. Pero of course, syempre naman po gagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin para walang masamang intention yung tao na ibigay sa atin. Ang another po na poder, halimbawa, yung poder de Dios vivo. Ito po ay pangpalakas ng buhay. So, pandagdag ng halimbawa, pampasigla, pampalakas, halimbawa, trabahador ka, maganda po ito, very, hindi ka tatanda ka agad, wink, wink. So, ganun po yan. Ang another poder po ay poder ng 5 wika. So, ang poder ng 5 wika, ito po ay napakahalaga. Kasi ito po ay para sa kabuuang tama ba yung salita ko, yung the whole po ng kapangyarihan, kabuuan ng kapangyarihan. Ayan. So, yun po, ito ang next na video po, pag-uusapan natin ang tungkol sa iba't ibang poder. Magbibigay ako ng mga orasyon na para sa iba't ibang poder. Anyway po, God bless you all. See you sa next video.